Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Martin, 28 years old na po at nakatira sa Tagaytay. Madalas po ako nakikinig sa inyong programa, lalo na po ang segment ninyong Liham Kasaysayan. Natutuwa at na-inspire po kasi ako sa inyong mga payo. Nahikayat na nga rin po akong magpadala ng sulat para ibahagi ang nararanasan ko. Dr. Love, masaya po ako sa buhay ngayon. May maayos na trabaho at may nagpapatibok ng aking puso. Ang problema ko lamang po ay ang sinasabi ng ibang tao, maging ng mismong pamilya ko. Ang girlfriend ko po kasi ngayon ay 45 anyos. Dahil po sa layo ng aming edad, galit na galit po ang aking pamilya. At sinabihan nga rin po nila ako na hindi naman daw po sila palahingi para kumapit ako sa patalim. Pero hindi naman po ganon, Dr. Love. Tunay na mahal ko po ang aking girlfriend. Mayroon po siyang 2 anak, mga dalaga na at may kanya-kanyang buhay na, kaya naman siya na lamang po ang mag-isa. Ang ama ng kanyang mga anak ay isang foreigner, kaya naman hindi siya hirap sa buhay dahil consistent naman po ang pagpapadala nito ng sustento. Gusto ko pong ipaliwanag ang sarili ko, Dr. Love. Wala po akong ibang habol sa kanya. Sadyang tinamaan lang po ako sa kanya. Nakilala ko po siya sa isang event ng aking trabaho. Isinama po siya ng kanyang pinsan sa event na yun at simula po nung gabi na yun, hindi na po natigil ang pag-uusap namin sa Messenger. Talaga pong gumusto na ako sa kanya noon. Hindi ko pa man alam na stable siya sa buhay at ang unang nalaman ko ay ang kanyang edad, maging ang pagiging ina niya sa 2 anak at hiwalay sa asawa. Mag-6 na buwan na po kami, Dr. Love. Minsang dinala ko siya sa bahay. Hindi ko po nagustuhan ang tingin ng pamilya ko. Masyado po nilang pinahalata na hindi nila gusto ang babaeng dala ko. Higit po akong nasaktan nang makita kong nasaktan ang aking girlfriend sa mga tingin at pakikitungo nila. Kinausap ko po sila pagkatapos ng araw na yun, pero lahat po sila, ang mga magulang ko, kapatid, maging mga tiyahin ko, iisa lang po ang sinasabi. Huwag na raw po akong kumuha ng alagain. Kahit na mapera raw ito, humanap daw ako ng tunay na mapapangasawa. Hindi ko po alam, Dr. Love, kung bakit hanggang ngayon ay usapin pa rin sa kanila ang edad. Hindi po ba sapat na makita nilang masaya ako? Mabait at mapagmahal po ang girlfriend ko. Maintindihin din po siya at umabot na po sa puntong inalok niya ako ng hiwalay para daw po hindi na ako itakwil ng pamilya ko. Handa niyang isakripisyo ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi lang po ako pumayag. Katwiran ko, ipaglalaban ko po siya, hindi gaya ng nauna niyang napangasawa. Dr. Love, pwede niyo po ba akong payuhan sa paanong paraan ako makatatanggap o matatanggap ng pamilya ko? Ano po ba ang kailangan kong gawin at kahit hindi man po matanggap, kahit yung tumigil lang po sila sa pangdadaot sa aming dalawang ng karelasyon ko? Ang laging sinasabi ng girlfriend ko ay intindihin na lamang sila, pero alam ko po sa sarili ko na hindi ko po pwedeng hayaang ganoon. Kinakailangang may gawin ako para matigil ang kanilang pang-iinsulto, lalo pat plano ko pong mapangasawa ang babaeng nilalait nila. Gumagalang, Martin. Maraming salamat sa iyo, Martin. Talagang tinamaan ka talaga ng kulog. Tinamaan ka ng pag-ibig, Martin.
Sa edad mo, ayun, kita mo yan? Parang 10 Commandments yan. 28 years old itong si Martin at ang kanyang girlfriend ngayon ay 45 anyos. Mahigit 20 years ang senior sa kanya. Alam mo, Martin, kung ako ang tatanungin mo, ang masasabi ko sa iyo, ipaglaban mo ang pagmamahal mo. Ganyan talaga nagmamahal. Wala kang pakialam sa mundo. Wala kang pakialam kung anong sasabihin ng mga magulang, ng kapitbahay, ng mga tiyahin mo. Ang mahalaga, mahal mo siya at mahal ka niya. Yan. Ganyan ang pag-ibig. Ipinaglalaban. Matanda o bata. Doon sa edad, maaaring i-consider mo ang ilang bagay. Kasi hindi po pwedeng tanggapin mo yan hook, line, and sinker. Doon sa 20 anyos na tanda niya sa'yo, pag ikaw ay nag-40, siya ay magiging 60 anyos na. 40 ka pa lang. Mainit pa ang dugo mo. Pag ang misis mo ay umabot ng 70 anyos at ikaw ay 50, mainit pa ang katawan mo pero hindi ka na kayang tanggapin ng misis mo. Bakit? Wala na siyang lubricant. Hindi na siya pwedeng makipagtalik sa'yo. Masasaktan na yun. Yan yung sinasabing alagain. Kung sakali man na tumanda siya, mauuna siyang tumanda sa iyo. Ikaw ba'y nakahanda na alagaan yung iyong asawa? Kung nakahanda ka, that's well and good. I would appreciate that. Pero, dapat i-consider mo. I-consider mo yung init ng dugo mo doon sa panahon na wala nang hilig ang misis mo. Ayan. Baka naman mauwi kang nagtataksil at nagpupunta sa mga bar para lang makakita ng mga batang babae na po pwedeng lumaban pa. See? Yeah, baby! Yon. So, iyan ang mga dapat mong i-consider. But otherwise, kung talagang mahal mo, kahit na anong sabihin ang daigdig sa'yo, you will not be affected. Okay? So, boto ko sa'yo. Kung doon sa anggulong yon, sige, paglaban mo. Pero, meron pang isa. Hindi mo nabanggit kung ano ang relasyon nitong girlfriend mo at ang sabi mo ay meron siyang asawa. Hiwalay nga lamang siya sa asawa niya at ang kanyang asawa ay isang foreigner. Di ba? Ano nga tawag doon, Mike Santillan, yung AFAM? Ayun. Ang kanyang asawa ay AFAM. Yun. Foreigner. At sinusustentuhan pa siya nung kanyang asawa, bagamat ang kanyang mga anak na dalawa ay mga dalaga na at may kanya-kanya ng buhay, yung asawa niya tumatanggap ng sustento doon sa kanyang asawa. Tanong, hindi kasi malinaw eh. Tanong, ano ba itong dalawang ito? Sila ba'y kasal? Yan. Sila ba'y kasal at naghiwalay lamang? Kung silang dalawa, Martin, ay kasal at naghiwalay lamang, hindi ka pwedeng makihalo o makisawsaw sa platito ng patis nitong AFAM na ito. Kahit na sila ay hiwalay. Kasi ang kasal dito sa atin sa Pilipinas ay valido kahit hiwalay unless may mamatay na isa. In other words, kung ikaw ay makikipagrelasyon dito sa babaeng ito na may asawa at nagsusuporta pa sa kanya, ikaw ay makikiapid sa asawa ng may asawa, and that is a mortal sin. Now, yung girlfriend mo, maaaring sabik na rin siya sa laman dahil wala yung kanyang asawa na AFAM, na foreigner.
So, nandyan ka naman, yung mga pangangailangan at pagkauhaw niyo sa laman ay maiibsan. Pero ang values, ang moral values ang nakataya dito. Ano ba sila? Kung sila ay kasal, hindi ka pwedeng makihalo sa relasyon ng mag-asawang ito. Wala kang puwang. At kung ito ay ginagawa ng iyong girlfriend na nakikipagrelasyon siya sa iyo, kahit alam niyang sinusustentuhan pa siya ng asawa niya, aba, may question ako dyan. Ano ba itong iyong girlfriend na ito? Bakit siya nagtataksil, bagamat siya'y iniwanan o hiniwalayan ng asawa niya? Bakit siya tumatanggap pa ng perang sustento dito sa foreigner na ito? Nang wala namang napapakinabang sa kanya, para saan ang sustento? Para sa kanya? Oh, okay. Ganito, ipagpalagay natin na nag-divorce ang dalawa. Kung nag-divorce ang dalawa at sinabi halimbawa nitong foreigner, ng bansa ng foreigner, na dapat siyang magbayad ng kanyang alimony sa kanyang asawa, fine. Pero kung ngayon na nakikipagrelasyon ang asawa niya sa iyo, dapat putuli na ang alimony sa kanya kasi nagtataksil siya. Masalimuot ang iyong problema, Martin. Kasi ang nakuha mo ay babaeng may asawa. Ngayon, kung halimbawang magsama kayo, kaya mo bang sigmurain na ang kanin at ulam na kinakain mo galing dito sa foreigner na asawa niya na hanggang sa ngayon ay nagsusustento sa kanya? At tinatanggap niya, bagamat siya ay nakikipagrelasyon sa iyo. In other words, Martin, medyo may hindi magandang anggulo ang inyong relasyon dahil ang iyong girlfriend na hiwalay sa asawa ay tumatanggap ng pera at sustento buhat sa asawang hiniwalayan niya pero nakikipagrelasyon sa iyo. And that, bawal yan. Bawal yan, sabi ni Madam Miriam Santiago. Bawal yan. So, kung ako ang tatanungin mo, sang-ayon ako sa iyo na ipaglaban mo ang iyong pag-ibig. Pero tandaan mo, hindi ikaw lamang ang dapat makipaglaban. Ang tanong, masalimuot ang problemang pinapasok mo. Ano ang maaaring gawin ng asawa ng girlfriend mo na nagpapadala ng sustento sa kanya na tinatanggap niya? Anong maaari niyang gawin kapag nalaman niyang niloloko siya ng kanyang babaeng pinakasalan na sinusustentuhan niya, pero ang perang tinatanggap ay pinakikinabangan ng kanyang boyfriend? Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.